Guys, announcement lang po. Ito pong aking ipatutunghay sa inyo ay ang past history ni Sir Jonathan Morales, isang ex-PIDEA agent noong 2013. So dito po sa video to, ang masakit po na-copyright tayo ni GMA7. Hindi po si GMA na naging presidente, GMA7. So okay lang, karapatan din nila yun na ma-copyright kasi kanila tong video na to Pero ang aking pong intention dito ay para ipatunghay sa inyo, ipapanood sa inyo yung past history, yung nakaraang mga event kay Sir Jonathan Morales na ex-PIDEA agent noong 2013. So 2012 nga po ay meron siyang pre-ops na ginawa at ito nga yung lumitaw ng mga ebidensya na hindi naman siya yung naglathala kasi alam niya confidential yung sulat na yun at siya may pirma doon. Ibig sabihin siya ang magkakaroon ng problema doon. Kung siya ang mismong magpapalabas nito. Hindi natin alam. So ito, na-copyright tayo ni GMA7 pero okay lang. At least malalaman natin kung ano yung mga past history ni Sir Jonathan Morales. So ito na po. So kung kayo naman hindi na po kasi kung ma-monetize tong video na to, hindi na po magkakaroon ng ads. So and so on and so forth. So wala po kayo ibabayad sa akin dito. Dahil alam niyo naman, bayaran tayo, di ba? Bayaran tayo ng ating mga subscribers na nagpapadala ng super thanks. Pero kung sa ibang vlog ko naman, gusto niyo tulungan ng inyong abang lingkod, si DIY KKB Informative. Panoorin niyo yung mga ads, huwag niyo i-skip. Pero kung medyo mahaba na, like for example, umabot na ng 30 seconds above, so skip nyo na. Pero kung kapraso lang naman, pagbigyan nyo na po ang inyong abang lingkod na kumita man lang ng konti-konti kasi may gastusin din tayo kagaya ng cellphone, kuryente, at internet. Yun po. Yun po ang aking hinihiling lang sa inyo. Hinihiling lang sa inyo na kaprasong bagay lang, pero malaking bagay na po ito sa akin. So, yun po. At kung kayo manunod ng aking ibang video o future videos, huwag nyo na-skip yung ads. O kaya padala kayo ng super thanks. Kidding aside. It's up to you guys. It's up to you. It's down to me. It's up to you. It's down to me. Just kidding aside guys. Masaya lang tayo at kumbaga pinahintulutan pa rin tayo ni GMA7 na i-post itong video na to. So maraming salamat po GMA7. So ito na po guys. At guys, hindi ko na sasabihin yung GCash account ko na pakulay na sinasabi ng ibang vloggers, diba? Pakulay na sasabihin pa yung number na GCash number lang kagaya sa akin. 0915-313-1622. Again, hindi ko po ipinupusto yung GCash na 0915-313-1622. Yun. Hindi ko po ipinupusto. Pero, pwede kayo magpadala ng super thanks kasi kailangan po natin yan sa aming mga vloggers, yung mga super thanks na yan, tsaka yung mga stickers, yung mga ganon, pangdagdag sa gastos namin. So, konting konting lambing lang sa inyo. So, eto na po guys. Nagtatagal mo lang, wala ka na nga, hindi na nga monetize tong video to Okay lang, hindi naman copyright strike, hindi copyright lang ni GMA7. So, ito na po guys, huwag na natin patagalin. Ito na po ang aking hindi ma-monetize na video. Sakit sa amin mga ahente kung kami ay pinipigilan na magtrabaho against dito sa malalaking Chinese drug syndicate. Alam naman po natin na ang mga nasa likod nito ay yung talagang mga milyonaryo. Okay. Mga milyonaryo na namumuhunan ng kalakal nilang droga dito sa Pilipinas at pagkatapos dinadala sa bansang China ang kanilang napapagbilad. Kulang-kulang 800 million na allocate ng Kongreso para sa PIDEA ay panay ang concentration lang ng PIDEA sa utos ng
ni DJ Kakdak na mag-concentrate lang kami doon sa maliliit. Kung titignan nyo, no, kami yung grupo namin, kami yung main, isa sa producer nitong mga significant accomplishment na pumuputok sa PIDEA. Pero nagtataka kami, bakit kino-confine kami sa maliit na area dito sa Pinyahan, na ang hahabulin lang namin itong papiso-piso, yung maliliit na target. Hindi yung Pinyahan sa likod niyo. Opo. Anyway, gawa ng sa kulang-kulang 800 million na allocate ng Kongreso para sa PIDEA, ay panay ang concentration lang ng PIDEA sa utos ng ni DJ Kakdak na mag-concentrate lang kami doon sa maliliit. Kung titignan nyo, no, kami yung grupo namin, kami yung main, isa sa producer nitong mga significant accomplishment na pumuputok sa PIDEA. Pero nagtataka kami, bakit kino-confine kami sa maliit na area dito sa Pinyahan, na ang hahabulin lang namin itong papiso-piso, yung maliliit na target. Hindi yung Pinyahan sa likod niyo. Opo. Hindi ka kumaiyak eh. Kaya lang, ang inaano ko dito, yung tunay na issue. Wala naman kaming, wala akong personal na galit sa kanya, o wala akong, Wala kayong motibong iba. Opo, ang gusto lang namin, sagutin nga yung tunay na issue. Bakit wala tayong significant accomplishment? Sa kabila ng lahat, bakit ayaw mong tanggapin itong nilalatag namin trabaho? Bakit pinatulan ito ng 2 Director General? At naging successful naman. Nakapag-produce kami ng 18 Chinese nationals. Talagang makikita mo yung record niyan. Kung makikita mo na kumita itong mga to, umaabot sa 200 bilyong piso ang kinikita sa loob na isang taon. Bakit ayaw yung patulan? Di ba di ba Joel, ang PIDEA, under kayo ng Office of the President? Opo. Kumbaga sa ito po yung standard operating procedure. Pero yung inilalapit namin sa kanya, ito na po yun luto na. Luto na. Iaanuhan na lang, magdadagdag na lang ng konting pondo para magkaroon lang ng continuity. Kasi may mga tao na tayo eh. Meron na tayong mga action agent na gumagalaw. Pagka tayo bumili, wala kasi pagbili. Pagka tayo bumili, magbebenta yan. Ngayon, mag-uumpisa pa tayo. I-verify pa natin kung sino tong tao na to, kung saan umuwi yan, kung ano ba to, kung ano ba yan. Agent Morales, diretso tayo. Ano ba? Ito bang si Kakdak, para sinasabi niyo, protector ba siya ng mga drug syndicate natin at ayaw niyang igalawin yung mga yan? Gusto ko pong linawin, hindi ko po sinasabi siyang protector. Kaya lang, nagtataka ako, bakit ayaw niyang pumayag? Silang dalawa ni Asek Orbe. Bakit ayaw nilang pumayag na hulihin itong mga to? Ngayon, iniiwan ko sa bayan yung kasagutan. Kayo na ang humusga. Bakit sa kabila ng kawalan ng accomplishment, kawalan ng significant accomplishment tungkol dito sa mga milyonaryong Chinese drug lords, ayaw pa rin, nagdudumilat na yung dala naming ebidensya. Sir, itong mga ito. Ito yung mga kinikita nila. Kunti na lang, hindi naman kakalawitin basta yan eh. Total, kinakailangan dumaan doon sa legal processes yan para yung kaso hindi mabasura. Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ang ipatutunghay ko po sa inyo ngayon ay yung history, background nitong si Agent Jonathan Morales. So ito po ay galing sa GMA Integrated at ang nag-interview ka sa kanya ay si Ma'am Susan at si Joel ng GMA Integrated News. So maganda po ito guys. Yung history, balik tanaw tayo kung sino ba tong si Mr. Jonathan Morales. So, tingnan natin, agent siya noon eh. 'Di ba ang sinasabi niya, gumawa siya ng pre-ops doon na mga dokumento na confidential at nabulgar nga ito sa publiko at yun, nagka-hearing sa Senado. So ito naman po, balik tanaw tayo. Nung after nung 2012, ito po ay 2030 na. Ayon dun sa napanood natin. Itong ipatutunghay ko sa inyo. So, kilalanin nga natin kung sino tong si Mr. Jonathan Morales. Sa interview ni Sir Joel at saka ni Ma'am Susan ng GMA Integrated News. So, tingnan natin guys. At ating himay-himayin
Kasi para makilala natin to kung sino ba to si Mr. Morales, Agent Morales ng PIDEA nung panahon ng 2013. So, tunghayan natin guys. After to nung gumawa siya ng pre-ops operation do sa pinag-uusapan ngayon sa Senado. Ito po siya. At bago pa ako magsapol, maraming salamat po sa aking mga viewers at lalong-lalo sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa inyong abang lingkod DIY KKB Informative. So, dapat din natin malaman yung background o history nitong si Sir Jonathan Morales. So, tunghayan na po natin guys. Ito na po. Para sa ating mainit na balitaktakan ngayong umaga sa mga ayan. Yan. Magandang pagkakataon ito para, makasagot yung dalawang panig. Pero nandiyan ba yung kabilang panig? Di nga, nagtelepono na lang daw. Anyway, siguro magandang pag-usapan po ito. No? Issue na naman sa PIDEA. Andiyan lang yung PIDEA, tawid. Ang lapit. Tawid lang Tawid EDSA lang. Tawid MRT. Tawid EDSA. Pwede nga mag-tricycle lang papunta dito. Seryoso po. Di ba, sir, na? Sa mga makasali sa balitaktakan, maaari kayo mag-phone in ang mga tanong ninyo. I-dial nyo lang alinman sa mga numerong makikita sa inyong mga screen. Pwede nyo lang tawagan ang mga numerong yan hanggang sa matapos po ating balitaktakan. Para makipagbalitaktakan sa ating ngayong umaga, ito na nagpasabog si Ginoong Jonathan Morales, ang agent ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, at siyang nasa likod ng mga pasabog na ito tungkol dyan sa ahensya. Good morning po, Agent Morales. Magandang umaga po, Sir Joel at Ma'am Susan. At magandang umaga din po sa milyong-milyong taga-subaybay nitong kape at balita. Baka kami ko, siyempre, nagpapasalamat sa iyo dahil Sa inyong tulungan niyo kami. pagpunta. Ano ba talaga? Bakit po ba kayo na lumantad? At siyempre, yung mismong ahensya niyo ang talagang binakbakan ninyo? Ito po yung bali masakit sa amin mga ahente kung kami ay pinipigilan na magtrabaho against dito sa malalaking Chinese drug syndicate. Alam naman po natin na ang mga nasa likod nito ay yung talagang mga milyonaryo. Okay. Mga milyonaryo na namumuhunan ng kalakal nilang droga dito sa Pilipinas at pagkatapos dinadala sa bansang China ang kanilang napapagbilan. Ilan taon na ho kayo sa ahensya, Agent? Bali, humigit kumulang po sa 4 na taon. 4 na taon na ho kayo dyan. So, ibig sabihin talagang medyo matagal-tagal na rin kayo sa mga operasyon na ginagawa. So, that time guys, 4 na taon na raw siya. Nangyari to 2013, itong interview sa kanya ni Sir Joel at saka ni Ma'am ng Ma'am Susan ng GMA Integrated News. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa mga ganitong news nyo na kapakipakinabang. Simula noon hanggang ngayon ay mapapakinabangan pa. Maraming salamat po. GMA News Integrated. So ituloy po natin. 4 na taon na siya. So meaning to say 4 na taon nung 2013. So matagal-tagal na rin ang serbisyo niya. So ito may mga may mga hinaing siya at sinabi nga ni Ma'am Susan na mga pasabog. So ituloy natin kung ano yung mga pasabog na yan. Baka yan sa wet paxi. Kidding aside guys. Ito na po. Ninyo. Opo, sa May nahuhuli naman kayo yung mga sachet. Ayun nga po ang masakit. Gawa ng sa kulang-kulang 800 million na allocate ng Kongreso para sa PIDEA ay panay ang concentration lang ng PIDEA sa utos ng ni DG Kakdak na mag-concentrate lang kami doon sa maliliit. Kung titignan nyo, kami yung grupo namin, kami yung isa sa producer nitong mga significant accomplishment na pumuputok sa PIDEA. Pero nagtataka kami, bakit kino-confine kami sa maliit na area dito sa Pinyahan na ang hahabulin lang namin itong papiso-piso, yung maliliit na target. Hindi yung pinya sa likod niya. Opo. Anyway, siguro gusto ko malaman, sinasabi kasi ni DG Kakdak, kaya daw kayo nagsasalit dahil isa yata kayo sa mga sinampahan niya ng kaso o
Wala po siyang sinasampang kaso sa amin. Unang-una, naaawa nga po kami sa kanya. Sapagkat wala po siyang maipakitang significant accomplishment sa Pangulong Aquino. Panay po nga ang pasabi sa amin noong una na magbigay kaming trabaho. Nagkataon nga, minsan nagbigay din kami ng trabaho doon sa Chief ng Intelligence, nasunog naman. Nasunog. Ngayon ito, first 100 days po niya, talagang sinadya ko po siya doon sa opisina. Kaya lang, hindi niya po ako hinarap. Ang humarap po sa akin ay yung kanyang chief of staff. Okay. Layon ko na pagpunta ko doon sa opisina ay para magkaroon po ng continuity yung isinasagawa naming anti-drug operations laban dito sa mga high-value targets na to. At itong mga high-value targets na ito yung pinag-umpisahan ni General Santiago. After ni General Santiago, napalitan siya ni General Gutierrez, itinuloy lang po ni General Gutierrez kung ano yung naumpisahan ni General Santiago. Kasi itong mga target na ito, kung titignan ninyo, pinondohan ng gobyerno. Kung ito, ibabasura na lang o isasantabi, sayang yung pondo, yung effort, at saka sayang itong mga target na to pagka pinawalan mo, talagang maglilipa na talaga. Katulad ng nangyayari ngayon. Kahapon di ba, nangingiyak-ngiyak na ho si DG Kakdak. Alam nyo, bilib nga po ako sa kanya dahil napakaganda niya mag-deliver ng speech. Kasi talagang, nakikita mo talagang, kahit nga ako, muntik ako maiyak Kaya lang, ang inaalam ko dito, yung tunay na issue. Wala naman kaming, wala akong personal na galit sa kanya, o wala akong, Wala kayong motibong iba. Opo, ang gusto lang namin, sagutin niya yung tunay na issue. Bakit wala tayong significant accomplishment? Sa kabila ng lahat, bakit ayaw mong tanggapin itong nilalatag namin trabaho? Bakit pinatulan ito ng 2 Director General? At naging successful naman. Nakapag-produce kami ng 18 Chinese nationals. Talagang makikita mo yung record niyan. Makikita mo na kumita itong mga to. Umaabot sa 200 bilyong piso ang kinikita sa loob na isang taon. Bakit ayaw yung patulan? Di ba, Joel? So, komento kayo ng natin. Office of the President? Opo. Okay. Opo. Dumiretso kayo Under sila ng Office of Ang the nangyari po President. dyan, So, ayun guys. So, kung mapapansin nyo, doon sa kanilang interview na yan, na noon pa pala, at kumikilos na siya. Ito, nangyari 2013, di ba? Nagreklamo na siya, ganon. Kumbaga, bakit daw yung mga operation nila, pinupunta sila doon sa maliliit na isda, kumbaga, matatawag natin maliliit na isda, samantalang mahawak nilang mga ebidensya, pang malaki ang isda. Mga Chinese ng araw mga Chinese na malalaking negosyante patungkol dyan sa mga ganyang bagay. So, noon pa pala, so makikita natin yung history ni Sir Jonathan Morales, PIDEA agent noon. So, 2013 to, tapos kaya may nangyayaring ganun, o hindi nga lumabas yung pre-ops niya, na siya yung may pirma, patungkol ito sa mga pulburon, yung powder substance na sinasabi niya, nung pala aktibo na pala to sa pagsugpo sa mga ganyang mga bagay. So, ituloy natin guys. Nakalkal ko lang sa sa library. Itong storyang to. So, ituloy natin. At maraming salamat po sa GMA Integrated News sa kapihan at balita. Ito po, tuloy natin. Siyempre, lalo kami, nasa maliliit na lang po kami, ilan na yung nakausap ko dyan, ultimo yung aming PIO. Kasi mismo siya, pagka may mga accomplishment yung AIDSOT, talagang dala-dala niya clippings. Kuya, bumanat naman yung tignan mo yung atin, buraot. Isang buraot talaga. Kapatalo to, kilo-kilo. Nasa yung clippings talaga. Bumanat naman kayo, yung mga holdings nyo. Sabi ko, kausapin mo si DG. Ikaw na mismo ang mag-ano. Ang dinadahilan ng DG, case build-up, gumagawa daw sila ng at syempre kumakalap sila ng ebidensya para pagka tinira ninyo, mas malakas yung ebidensya at talagang mapapakulong. Tama po yun. Yun naman po yung usual na talagang ginagawa. Kumbaga ito po yung standard operating procedure. Pero yung inilalapit namin sa kanya, ito na po yun luto na. Luto na. Iaanuhan na lang, magdadagdag na lang ng konting pondo para magkaroon lang ng continuity. Kasi may mga tao na tayo Continuity. Ito lang pong
komentuhan yung continuity. So sinasabi ni Sir Jonathan Morales dito, PIDEA agent nung unang-unang panahon pa, ito nga nangyari itong kanyang hinaing na to 2013 pa na of July, kung tama po yung aking pagkaka-research. So 2013, continuity. Pag-usapan natin ng konti yung continuity. So ibig sabihin meron silang mga investigasyon, i-continue na lang, kaya lang parang bantulot pa yung kanilang mga namumuno sa kanila. Ayon dito sa storya, ayon sa interview ng ating batikang news anchor na si Sir Joel at si nakalimutan ko, sorry po. Mamaya, narinig niyo naman kung sino siya eh. So, yun, sa GMA Integrated, napakagaling po nitong mga newscaster na to. So, yun, guys, so, continuity. So, sige nga, continue natin. Maganda to, history to, na malalaman natin, makikita natin kung sino talaga to si Sir Jonathan Morales. So, ituloy po natin. Ito po. Kumbaga sa ito po yung standard operating procedure. Pero yung inilalapit namin sa kanya, ito na po yun luto na. Ano na lang, magdadagdag na lang ng konting pondo para magkaroon lang ng continuity. Kasi may mga tao na tayo Meron na tayong mga action agent na gumagalaw. Pagka tayo bumili, wala kasing pabili. Pagka tayo bumili, magbebenta yan. Ngayon, mag-uumpisa pa tayo. I-verify pa natin kung sino tong tao na to, kung saan umuwi yan, kung ano ba to, kung ano ba yung... Agent Morales, diretso tayo. Ano ba? Ito bang si Kakdara para sila sabihin? Protector ba siya ng mga drug syndicate natin at ayaw niyang igalawin yung mga yan? Gusto ko pong linawin, hindi ko po sinasabi siyang protector. Kaya lang, nagtataka ako, bakit ayaw niyang pumayag? Silang dalawa ni Asek Orbe. Bakit ayaw nilang pumayag na hulihin itong mga to? Ngayon, iniiwan ko sa bayan yung kasagutan. Kayo na ang humusga. Bakit sa kabila ng kawalan ng accomplishment, kawalan ng significant accomplishment tungkol dito sa mga milyonaryong Chinese drug lords, ayaw pa rin, nagdudumilat na yung dala naming ebidensya. Sir, itong mga ito. Ito yung mga kinikita nila. Kunti na lang, hindi naman kakalawitin basta yan Total, kinakailangan dumaan doon sa legal processes yan para yung kaso hindi pa basura. Hindi mo raw tinitira si Kakda o kaya si Orbe, ang tinitira mo yung institusyon. Hindi po totoo yun. Ang ginagawa ko ito para maipaabot sa kanila. Sapagkat, ilang beses na kami na nagtangka. October pa lang hanggang ngayon. Bago pa ako lumabas, ano ang naging kasagutan ng aking regional director ng babae? Ipatatapong kami sa Mindanao. Mag-comply lang kayo sa utos ni DG. Kung hindi, patatapong kayo sa Mindanao. Alam niyo po ba ang hinihingi lang namin? Hindi po kaluwagan sa buhay. Hindi po posisyon. Kundi magkaroon kami ng authority to operate para magkaroon ng continuity itong mga target na to. Ma-monitor. Ayaw paano ngayon? Ngayon nagsalita kayo, saan kayo itatapon daw? Wala namang problema kasi unang-una, wala po ako nakikita ng legal na basihan para gawin nila ito. Ang sinasabi ko lang, pinagpapaliwanag ko lang sila sa publiko, tinatanong ko lang sila kung bakit. Sapagkat, siguro naman, bilang Pilipino, karapatan ko rin yan. Dahil katulad din ako ng mga ordinaryong mamamayan o ng mga common tao na nagtatanong sa isip nila, bakit maliliit lang ang nahuhuli? Bakit walang mga milyonaryong nahuhuli? Parang mga Shabu Lab, di ba dati maraming mga accomplishment na mga Shabu Lab? Shabu Lab, kaya lang nakakatakbo yung mga Chinese. Yun nga lang, natin technical. Pero di ba, nakakawala. Bakit ngayon mga, parang wala nga, ilang matagal-tagal na rin. Yun nga po, sa kalimitan sa mga umupo nga, yung kanyang mga predecessors, kalimitan, first 100 days, may talagang nabibara. Kasi nga, pag dumating sila, go signal lang nila ang kailangan. Kasi ang mga ahente ng PIDEA, patuloy na nagtatrabaho yan, walang pagod. Nasa kanila lang, nasa leadership nila, kung pahuhuli talaga o hindi. Kasi una-una, tingnan nyo, yung time ni General Gutierrez, kung di ako nagkakamali, January 15 siya umupo, February 2, laglagit 3 incheck, kitchen type laboratory sa Caloocan. Ibig sabihin, sila,
alam naman natin yung nandiyan sa taas, ministerial lang sila eh. Ang talagang kumikilos dyan, yung mga supervising agents hanggang dun sa mga maliliit na agents. Sila yung mga nandyan sa kalsada. Katulad namin, kami yung nasa kalsada palagi, 24/7. Kami yung mga talaga hindi naliligo talaga na naka-standby kami dyan. Kumbaga sa talagang lahat ng activities nitong mga grupo ito talaga nasusundan namin. Nasusundan namin So ikaw talaga. ikaw ba parang tagapagsalita lang, may suporta ka ba ng mga kasama mo dito sa inyong mga hinaing na to? Kailan ba lumalantad? Oo. Ba't kailan lumalantad? Ba't yung ibang mga kasama ninyo Oo. hindi? Alam nyo po, kung ilalabas ko po yung aking mga kasama, kawawa naman po So may kasama nga kayo? Opo. Di bali po ako magsakripisyo sapagkat ito namang sinasabi ko ay nagtatanong lang kami. Humihingi lang kami ng tamang kasagutan. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa sambayan ng Pilipino. Talagang bang sinubukan nyo na lahat ng paraan para maiparating kay DG Kakdak itong hinaing ng mga field personnel para makagawa kayo ng maganda-gandang operasyon. Kasi alam niyo sinasabi po, na bakit lumalantad kayo ngayon. Alam niyo po, nakakatawa nga po eh. Sabihin ko po kausap ko yung kanyang chief of staff. Yan, si Asik Orbe, kausap ko rin yan. Sinabi niya, hindi kayo ayaw ni DJ. Lagi si DJ. Si DG yung nakausap. Hindi namin nakakausap si DJ. Ang problema kay DJ, hindi siya nakikipag-usap. Unlike doon sa mga kanyang predecessors, konting problema, talagang Maharap sa inyo. Maharap. Pero ito siya hindi. Kumbaga sa na-screen siya eh. Nakakaawa nga rin tong tao na to, no? Kumbaga sa ako, wala akong nakikita sa kanya eh. Ngayon, kausap ko yung chief of staff niya, kausap ko pa yung isang kernel na, nagkita pa kami sa Shakis dito sa Morato. Para din dyan sa mga trabaho na yan. Yung chief ng intelligence, ultimo si Director Derek Carrion na PIO namin. Kasi nagtatago siya sa media, kada meron accomplishment yung mga counterpart namin, wala siyang masabi. Kami yung lead agency, tapos kami, ito huli namin. Kilo-kilo yung counterpart. Tapos, ito pa nakakatawa. Ultimo yung driver security niya. Pinaabot ko talaga yung aking mensahe. Si DJ? Opo. Bakit naman si DJ walang oras para sa inyo? Yun nga po ang pinagtataka namin. Hindi ko lang po alam kung paano, kung yung bakit ganun. Yun yung ako kahit sabi ko nga sa mga maraming interview, talagang ako inaantay ko yung pagkakataon na makaharap ko siya, na marinig ko mismo sa boses niya yung Kasi, kung totoo ba na ikaw yung may ayaw o yung mga nakapaligid lang sa iyo ang may ayaw. Hindi ko alam kung bulag siya dun sa Eto lang, sabi ko noon ni dati PDEA Chief Narciso Santiago, laganap doon yung tinatawag na Junicio. Yung narco politics, yung sa buhatan ng mga drug syndicates, mga political parties. Hindi daw ba kaya ito yung isa sa dahilan kung bakit parang si DG Kakdak naman medyo limitado rin yung kanyang galaw, yung kanyang aksyon? Hindi ko po masasabi ang gawa ng wala po akong alam dyan pagka ganyang top level na po yung Chinese syndicate lang po ang nyo. Ang alam ko lang po, yung mga tinatrabaho namin, yun lang po yung tamang posisyon para makapagsalita ako sapagkat nandun lang po yung personal knowledge ko. Kasi ako mismo yung nagtatrabaho eh. Okay. Bali ba naman itong mga PDEA pagka nasa operasyon, di ba, kikisig niyan eh. Oo naman. Yun. Tapos nakukuha, isang sachet, gano'n. You're going for broke. Si Ma'am Susan Kasi Si Ma'am you're Susan going pala against yun. your superiors. Ano ang inaasahan ninyo ma-accomplish nitong paglantad po ninyo at anong tingin nyo mangyayari po sa inyo ngayon? Ito po, hindi ko po tinitignan na isang negatibo, kundi tinuturing ko na isang positibo. Sapagkat naging karangalan po na maipahatid sa taong bayan kung ano yung tunay na sitwasyon. Sapagkat dito nakasalalay yung mga pwersahang binabawas ng mga taxes sa kanilang mga sweldo, sa kanilang mga negosyo, para gamitin sa kampanya sa illegal drugs. Yung kulang-kulang 800 million o yung 755.462 million na budget ng PIDEA, dapat ang inuuna dyan yung talagang mga taong
nasa likod ng importation ng illegal drugs, yung nasa likod ng pag-manufacture ng illegal drugs, yung nasa likod ng exportation ng illegal drugs. Pagka yan ang nahit natin, mawawala ng supply dito sa baba. Hindi yung dito sa baba tayo kukuha, yung mga buraot na yan, na uunahin natin, tapos yung malalaki patuloy na yumayaman. Oo nga, yung mga Mas buraot malala na pa yan. ngayon. Mas mura po eh. Mas mura ba ngayon? Pagka mura, marami. Oo nga. Yan ang love, supply and demand. Pag nga marami, Pag mura. maraming tiyangge, maraming kumbaga saan, maraming competition, pababa. Bababaan ang presyo. Wala pa, may mga ano pa kayo natatanggap, mga death threats? Marami po, handa na po. Handa. After nyo lumantad, after nyo magsalita, may mga... Opo, meron po. Yan po talagang ano na lang Basta ang sa akin po, handa na po yung isip ko, handa po ang puso ko, pati kaluluwa ko. Basta para sa bayan, okay lang po. Mas maganda nga sana dito si DG Kakdak no? Di ba? Handa naman kayo makipagharapan sa kanya, di ba? Opo. Okay. Balikan natin. Maraming salamat po. Ginoong Jonathan Morales ng PIDEA sa pakikipagkapit lagi na sa amin ngayong umaga. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Ayan. So yun guys, so natunghayan nyo na kung ano yung history, mga nakarang history ni dating agent Jonathan Morales, di ba? Ng ahente ng PIDEA. So anong pamampala, kumikilos na yan. Sabi nga niya, para sa taong bayan, para sa mga budget, di ba? Ginagastos nga ginagastos nila yung galing sa mga taxes natin. So, narinig ko nga yung budget nila, 200 milyon, if I'm not mistaken. Tapos, yun nga, meron silang mga magandang ginagawa, ay sila pa yung, kumbaga sabi ni Miss Marlica, sila pa yung nagugurgur. Yun, yung mga ganong kumbaga parang gumawa ka na mabuti, ikaw pa yung masama. So, palungkat ko kasi itong video to sa sa aking baul Ito nga, sa pamamagitan ng ating dalawang news anchor na si Sir Joel at si nakalimutan ko na naman pangalan nito. Ang isip ko talagang may mental block na ako yan. Si Ma'am Susan, si Sir Joel at si Ma'am Susan ng GMA Integrated News. Maraming salamat po sa inyo sa pagbabalita nyo ng mga gantong mga history. Napakaganda po. Saludo po ako sa inyo, GMA. At doon sa dalawang news anchor na si Ma'am Susan at si Sir Joel ng GMA Integrated News. Ang ganda, di ba? Sa kapihan at balitaan to. Yung tagal na 2013 So, nahalukay ko lang po to sa baol. So, nakita nyo naman ang background at history ni dating PIDEA agent Jonathan Morales. So, pinatunghay ko lang po sa inyo para makilala natin kung sino to talaga to si Sir Jonathan Morales. At marami pang interview to Kaya lang, halukayin ko pa. At alamin natin kung sino talaga to si Sir Jonathan Morales. So, salamat po guys. At maraming salamat po sa panonood nyo ng aking mamunting video DIY kay Kevin Farnotin. Maraming salamat po. See you on my next vlog, guys. Thank you so much. Ito po.